Huwag nyo nga lang basta ipirito yung bangus. Ganitong luto naman yung gawin nyo, siguradong wala nang tayuan yung pamilya nyo. Ngayong araw mga ate, samahan nyo nga ako magluto ng pananghalian namin. Nung nakaraan nga nagpunta tayo sa Talipapa, nakabili nga pala tayo ng isang bangus. At dahil ito na nga lang din yung laman ng rep natin, kaya naman ito na lang din yung lulutuin ko. Kaya lang itong mga kasama ko sa bahay, ayaw daw nila yung basta pirito lang. Diyos ko mga ate, ayan na naman sila. Pahihirapan na naman nila ako mag-isip kung ano na namang luto yung gagawin ko. Ayaw nga din nila sa bangus yung may tinik pa, kaya naman ito binoboneless ko na. Mabuti na lang talaga sanay ako nito. Napakarami naman kasi talagang tinik ng mga bangus, kaya naman ang hirap din kainin. At habang binoboneless ko nga, itong mga ate, nag-iisip na nga rin ako dito kung anong masarap na luto. Kayo ba mga ate, kapag sawa na sa piritong bangus at bukod sa sinigang, ano pa yung ginagawa niyong luto dito? At matapos ko nga matanggal yung mga tinik nitong bangus, eto't hiniwa ko naman siya sa gusto kong laki. Pero kung wala naman kayong kutsilyo pang hiwa, pwede naman yan lutuin ng buo. Walang ganon! At matapos ko nga itong hiwain, tinuyo ko nga lang ito ng tissue at nilagyan ko nga lang ito ng asin at paminta. Pagkatapos, para kumapit nga yung pampalasang inilagay natin, ibabad lang natin yan ng 20 minutes. Pero kung gusto nyo naman ng isang taon para mas malasa, ay pwede rin naman. Walang ganon! Bali, naghiwa na rin pala ako dito ng isang sibuyas at maraming bawang. At makalipas nga ang 20 minutes, okay na nga rin itong binabad nating bangus at kinote ko lang siya dito sa harina. Matalsik kasi ang bangus kapag pinirito, kaya naman kinote ko muna sa harina para hindi tayo matalsikan. Nung makapagpainit na ako ng mantika dyan, isa-isa ko na nga silang pinalangoy dito. At sa pagpirito nga nito, nakadepende na sa inyo kung gaano yung danes na gusto nyo. At dito nga sa pinagpirituhan natin, inalis ko nga lang yung mantika, tas naglagay na ako dyan ng margarine. At iginisa ko na nga itong bawang at sibuyas. At nung lumabas na nga yung aroma nila, naglagay na nga ako dito ng tomato paste, oyster sauce, ketchup, at pamintang duwog-duwog. At sa mga pampalasang inilagay ko nito mga ate, tansyameter lang ginamit ko dahil dito lang sumasarap yung luto ko. Aminin nyo, ganun din kayo dahil pag gumamit kayo ng panukat, lalong hindi sumasarap. Bali, itong niluluto nating sas mga ate, naglagay lang pala ako dyan ng tubig, asukal, patis, at kaunti pang paminta. Ay grabe mga ate, kung maamoy nyo lang to, sobrang bango talaga. At nung kumukulo na nga itong sauce, inilagay ko na nga dito yung pinirito nating bangus. Bali, pinagbabaligtad ko nga lang itong mga bangus para naman magkaroon din ng sauce yung pinakaibabaw niya. At hayaan nga lang natin dito ng mga ilang minuto para ma-absorb nga niya yung sauce. Bali, ito ang mga sili, sa huli ko na nga inilagay para hindi siya ganong umanghang. At tingnan nyo naman yan, itsura pa lang ang sarap na, pero hindi pa dyan natatapos dahil lalagyan pa nga natin yan ng quick melt cheese. At tinakpan ko nga lang ito hanggang sa mag-melt yung cheese. At ito na nga ang ating cheesy butter garlic bangus. Na grabe mga ate, tingnan nyo yung itsura, napakasarap talaga. Huwag nyo nga lang sanang mapanood ng Hating Gabi dahil siguradong gugutumin kayo. At dahil takam na ako dito sa niluto ko, kaya ayan, sumandok na ako. Uunahan ko na nga kumain yung pamilya ko dahil mahirap na, baka malamangan pa ako. O paano mga ate, tara kain tayo. At unang kagat, first bite. Ang sarap. Puwera biro mga ate, masarap talaga. Kaya kung hindi nyo pa nga nasusubukan yung ganitong luto sa bangus, subukan nyo na rin. Dahil sigurado pag ito yung niluto nyo, wala nang tayuan yung pamilya nyo. At ayun lang, bye-bye!